taga-showbiz din kung bakit magaling kang artista? Ayun po, galing po ako sa Davao clan. Uncle ko po si Ricky Davao, lolo ko po si Charlie Davao, and my dad is Charlon Davao na nagsimula din po dito sa Viva. And growing up, I saw them, alam mo yun, kung paano sila magtrabaho, paano nila aralin yung script nila. And that time, sinasama din kami sa set. So, namulat ako sa ganong trabaho and alam ko kung paano, how professional they are. Kaya malaking tulong po talaga yun para maging kung sino ako ngayon sa industriya na to. Ayun po. Anong reaction ng mga kapamilya mo na nagpapasexy ka sa Viva Max, Anthony? Actually, hindi naman sila nagulat. They're very supportive. Pero meron lang silang restrictions, syempre, kung hanggang saan lang yung dapat. And syempre, gusto na lang, they're proud kasi syempre maganda yung katawan ko and all na mapapakita ko sa kanila. Pero yun nga, meron pa rin restrictions and syempre nakafocus din tayo dun sa acting skills, not only the sexy scenes and all. Gusto ko rin syempre ma-showcase yung acting talaga. Kasi yung sexy scenes, it's there, you can do it. Alam mo yun, pero yung acting talaga is doon mo makikita kung talagang actor ko hindi. It's not just being a sexy actor, but the actor itself. Ayun. Ready ka ba if ever someday maging director mo, Uncle Ricky Davao mo? Oo naman, really. I'm very looking forward to that. Sana, makatrabaho ko siya. Ewan ko, pero sobrang saya nun. At madami akong matututunan sa kanila. For sure, for sure. Tapos tsahin mo din si Maymay Davao. Yeah, Auntie Maymay. Maymay Davao is my aunt. And ayun, lahat sila, actually, nakita ko magtrabaho, nakita ko galing sila ko professional, and pag nag-work sa amin and all, tapos pag nasa set kami, napapanood sila. Ayun, nakita ko kung paano yung trabaho nila and kung paano dapat gawin yun. And kung gaano kahirap talaga. So it's not easy and hindi ko masabi na before kasi na gusto ko mag-artista kasi alam mo yun, nasa camera kayo doon. Pero kung gaano kahirap maging artista, doon ka magdadalawang isip kung gusto mo pa talaga to. Gusto mo talagang gawin to, is it only for the fame, success? Pero for me kasi, if I'm doing something, kailangan gusto ko at kailangan ko yung ginagawa ko. Kaya ako pinasok. First lead role mo kung Lady Guard, Anthony, pressured ka ba na kasi sa'yo nakasalala yung pelikula? Oh yes, actually ba, it's my first lead role and nandun natin pressure and the pressure really actually motivates me. I really do want to work under pressure. Mas ginagalingan ko siya pag gano'n. Pag walang pressure, it's like I'm not working at all. It's like I work when it's hard and I don't work when it's not hard. It's something like that. Yeah. Thank you, Anthony. Thank you. Kay Irish, saka kay Angela. Angela, if ever sa totoong buhay, wala na kayo ibang mapasukan kundi maging Lady Guard, tingin nyo kaya niya? Irish, to. For me, siguro kakayanin. Kasi as long na wala ka naman tinatapangan tao, tsaka marangal na po yung trabaho mo yan, why not, di ba? Kung yung option na meron ka. Angela? Yes po. Unlike, hindi yung ano lang, yung may mga sidelines tulad din ng Lady Guard sa film, malinis na trabaho. Kasi sobrang taas po ng respeto ko sa mga Lady Guards. Pero mapanganib ang trabaho ng mga guard. So, yung danger, kaya nyo bang harapin din yun? I think everyday naman po natin kinakaharap yung danger, and there is really no assurance of tomorrow or anywhere or to anyone. Kaya kahit hindi ka Lady Guard, as a person or as an individual and as I'm a strong independent woman, kailangan po talagang maging malakas pagdating sa buhay po natin. Sa movie ba ganyan ang uniforme ninyo? Oo. Ganyan. Ganyan uniform nila, direct? Hindi naman nakabukas. And then, tanggal. kay Irish ulit, kay Angela, if ever magiging bodyguard kayo ng isang celebrity, sinong celebrity ang gusto nyo maging bodyguard kayo? Kayo ang bodyguard, ha? Ikaw muna, Angela. Since nasa showbiz industry yung family ko, yung mga kapatid ko, sila po yung pipiliin ko. Sino? Mga sisters ko po, si Micaela Raz, pati si Stephanie Raz. Sila gusto bodyguard kanila. Opo. Okay. Irish ikaw.
Parang ang hirap naman po pag bodyguard, di ba? Kasi hindi ko sila makakapkapan. Aba, hindi. Hindi, bodyguard ka nila, hindi mo talaga sila kakapkapan. Babantayan mo sila eh. So, sino Ang yun? hirap eh. Siguro, si Anthony lang. Si Anthony. Titignan ko kung may kulang ba. So, kakapkapan mo siya. May love scene ba kayo ni Anthony sa movie? Yes po, meron. And my last question for Direk. Direk, sa ganitong sexy na film, nakailan ka na rin, di ba? Sino mas mahirap i-direct? Babaeng artista o lalaking artista? And bakit? Lately po, kasi dito po hindi ako nahirapan sa deep sa mga main characters dahil mahuhusay po silang lahat. Mas sanay kasi talaga yung mga babaeng artista kasi mas nababato sila sa iba't ibang projects. Yung mga lalaki po, ang daming bago pa lang, nakangapa pa lang. Yung iba, mas nararamdaman mo yung kaba sa lalaking artista. Hindi ko po alam sa Viva Max talaga panaban po itong mga artistang babae natin. Matatapang po. And siguro dahil din ang dami na kahit sa mga bagong babae, ang daming nauna sa kanila na magbubulong sa kanila kung ano yung proseso, ano yung kailangan yung i-expect at kung ano ang mangyayari. Medyo komportable na din po sila sa set. Parang sinasabi ko nga po minsan, mas nahihirapan nga po tayo ngayon maghanap ng mga male lead sa Viva Max kasi sino po yung bago na may kakayahan at magaling hindi lang sa mga love scene pati sa pag-arte mismo. Ayun po yung current experience ngayon. Kaya sana nga din mas dumami pa yung mga fresh talent na may maibubuga pagdating sa male actors. Ayun. Thank you and congratulations sa inyo na. Thank you for your questions. That was Romel Gonzalez of PEP and Hataw. Up next, we have Sir Eugene Assis of People's Journal. Hi, good afternoon. My first question is for the three D-stars. Kung meron kayong gustong i-guard sa inyong buhay, maybe pwedeng obscure, pwedeng common na ano yun at bakit? Para sa akin po, siguro ang i-guard ko yung puso ko. Kasi sobrang dami na napagdaanan, tsaka kailangan na talagang protektahan. Damage na po. Pwede bang magkaroon ng parang particular na pangyayari sa puso? Broken-hearted sa past boyfriend or what? Yes, sa ex-boyfriend ko na almost ikasal na po ako kaso palpak pa rin po pala. So dapat ikakasal na ako last year. Kaso, ayun, kasal na po na siya sa iba. So, wow! Kaya sobrang, parang feeling ko, hindi ko alam kung tama ba ako or what. Pero siguro next time i-guard ko ng mabuti yung puso ko. Okay. Si Anthony. I-guard ko, siguro na lang yung family ko. Kasi ganun sila sa akin. They care for me and all, they love me. And gusto ko ganun din ako sa kanila. Maalagaan ko sila, mabawi ko lahat ng mga binibigay nila sa akin in return na rin. Ayun po. Welcome to showbiz kasi si Ricky is a good friend. Thank you po. Thank you very much po. Okay. Si Angela. Siguro ako po ang i-guard ko is yung faith and hope na meron ako. Kasi ever since lagi kong pinagdarasal, ayaw ko mawala ito sa akin. Na dapat ito yung nagre-remain sa akin para makapagpatuloy sa buhay. Kasi life is very, hindi naman short, but really challenging. Complex. Yes. Kaya pag meron ako nito, I know that I'll survive. I will live. Thank you po. Si Derek ba pwedeng sumagot? Ano i-guard? I-guard ko ang pera. Ay, daming gastos. Ang lumang minsan. Okay.
My next question is for Irish. Kasi nakita ko yung trailer. And I think, sorry, honestly, you look better in person than on screen. Pero, I think, yung mga, alam mo yun, ganyan talaga sa nag-uumpisa eh. So, marami pang pagkakataon na kumbaga, maipakita mo talaga yung ganda mo. Anyway, ano yung mga dati mong mga nagawa na sa showbiz? Mga anything na nag-artista ka na ba dati pa? Kakastart ko lang po. Kakapirma ko lang po ng kontrata. So, sa Stag and sa TL pa lang po ako lumalabas. Pangatlo po itong Lady Card. So anong ginagawa mo before you entered showbiz? Ayun po, way back before nagka-car show po ako and sa events. Kaso tumira nga po ako ng Malaysia. Kaya na-stop po ako sa lahat. Pagkabalik ko po ng Pilipinas, ayun, nag-diva na po ako agad. Oh, congrats. Thank you so much po. Thank you. Thank you. That was Sir Eugene Asis of Thank you, People's Sir Eugene. Journal. Up next, we have Bix Almacena Pabante and Bix Buzz. Hello! Hello Hello po. Congratulations sa bago ninyong Viva Max movie na Lady Gaga. Thank you po. Kayo po ba, parang nagkaroon na kayo ng pagnanasa or pagka gusto sa isang bodyguard or lady guard? Let's start with Angela. Parang hindi pa po. Kasi parang, mga, may authority sila eh. Parang, I respect you, gano'n. Kaya parang, hindi ako nagkakaroon ng crush or feelings towards them. And parang Parang magwapuhan ng or ng kasino. Hindi rin po eh. Sorry. Hindi po. Ayun, parang lang, may respeto lang ako sa kanila dito. May respeto. Ayan, kay Irish. Hindi pa rin po. Kasi syempre as bago, wala pa rin ako ganun kadami nakakasalamuhan. And kay Anthony naman. Ganun din po. So far, wala pa. Pero, alam mo yan, kung may looks naman yung isang bodyguard or guard, kung sino naman, ma-appreciate ko yung looks niya. Ganun, alam mo yan. Like, pag nakita mo, ma-appreciate mo lang. Ay, maganda to. Or, alam mo, yun po. Thank you. Thank you. Thank you. That was the Bix Almacena Pabante and Bix Buzz. For our next batch, please do stand by. Richard Paglicaon of Lionheart TV, Noni Nicasio of Abandoned Night, Erwin Ogawa of Anangana, and Cecil Arguines of PBE. Our next question will be coming from Richard Paglicaon of Lionheart TV. Hello, good afternoon. For the kasano po, direct. And tanong ko na lang kung paano yung naging dynamics nyo, kung paano yung ginawa yung especially yung pinakamahihirap na scenes nyo dito. Start tayo kay Anthony. Paano po? Kung paano yung naging dynamics nyo sa yung kaparehan nyo dito sa and paano nyo na-iraos yung pinakamahirap na scene na ginawa nyo? Well, malaking tingin po talaga is bago kami nag-shoot, bago namin kinuha yun, the workshop. Yun po ang nakatulong sa amin para maintindihan yung character, yung roles, and all the scenes para alam namin kung saan manggagaling, saan yung hugot, and pagdating sa set, sa shoot, ayun, nagkakaroon kami ng pinag-uusapan namin, nagbibigay kami ng mga ideas, sa chemistry yun, para magkaintindihan kami and magawa namin ng maigi yung scene. And syempre, dahil din sa mga actors, dahil magagaling sila, madadala ka din dun sa mismong scene. And ayun, I'm very proud of them kasi ang galing din talaga nila. Specific scenario ka ba na pwede i-share sa akin? Yeah, actually meron. Ito yung scene namin tatlo kung saan basta emotional yan, parang gano'n yun. So, doon, nadala din ako doon sa scene na yun. Kasi medyo nagbago kasi may usapan kami ni Angela kung paano namin dito-deliver
lines na to. And doon nagbago kasi nung naglabas na ako ng emotion instead na basta yan, na-feel ko na nadala na lang kami sa isa't isa and pati na rin kay Irish. Kala ko nga iiyak ka din eh. Nakita niya sa mata ko yun, pero pinigil ko kasi it's not, hindi dapat ganun yung emotions na malalabas ko eh. Kasi kung umiyak ako doon parang mali, it's hindi part of the ano yun. Hindi kasi yun yung character ni Janus eh. Hindi siya dapat iiyak doon. So I had to hold back the tears. Thanks, Anthony. Irish. Actually, as bago po, parang medyo nahirapan po ako sa lahat. Hindi po dahil mahirap yung role, kundi dahil natatakot po ako magkamali na baka dahil sa akin kaya magkaganito, dahil sa akin magkaganyan. Pero dahil naman po sa workshop ni Direk and sa guide po ng mga co-artists ko, nagawa ko naman po siya ng maayos. Any specifics you can share? Scenario? Ayun po yung yung tatlo po kami, sobrang hirap po. Kasi isa lang siya, tapos dalawa kami, hindi ko alam kung saan nakapag-pwesto. Ayun po. So, paano mo siya nairaos? Dinid naman po kami ni Direk, syempre. And, ayun, nag-usap po kami. Through pag-uusap po, sinabi ko, ganito, ganyan, okay ka lang ba ng ganito, okay ka lang ba ng ganyan, o ganito. Ayun po, nairaos lang po ng maayos. Thanks, Irish. Miss Angela. Kung sa eksena po, siguro ang pinaka-nahihirapan ako is yung parang may fight scene direct. Yung Cuchillo. Yung may knife po, ay lady guard ako daw. Tapos yung mga lalaki ng katawan. So paano ka sila aawatin sa liit kong ito at sa fight kong ito? So, doon po talaga kanihirapan. And paano mo siya nairaos? Tinuruan ako na direct kung saan nahahawakan yung kamay. Ganon. Kasi hindi ko talaga alam kung anong gagawin pag nagkagulo-gulo na at may mga patalim na talagang siguro ako, tatakbo talaga ako nun to save myself. Pero as a lady guard, kailangan ko pa talaga pumagitna at magbigay ng peace. Ganon. Awatin sila. Doon po ako nahihirapan. Ito naman, Direk. Marami na kami napanood na ginawa mo from before. So, ano na naman yung naging challenge mo dito sa Lady Bird? And may effort ba para ibahin yung atake nito compared sa mga previous projects mo? Ako po palagi gusto ko may ibang atake, may ibang look like this. Apart from my other sa body of work ko, ito po parang pinaka-gritty na nagawa ko pagdating sa camera work, pagdating sa production design. Iba talaga yung look niya. Isa pang challenge ay ang ma-direct si Irish na. Dahil syempre kailangan kapag naipanabas na siya, kapag ginawa niya kailangan gawin, ay may pagmalaki ko din na bahagi siya ng pelikula. And natuwa naman ako dahil nakapagtulungan ng lahat at maila-launch natin din si Irish dito sa Lady Guard po. And syempre, isa sa mga dream ko makatrabaho itong katabi ko, si Miss Angela Morena. And finally, nabigyan niya kami ng opportunity to work together.